Sa video po na ito, pag-uusapan natin yung mga upgrades natin dito sa Honda CB650R, no? Bali, nilista ko na po sila, kasama yung presyo para may idea po kayo. Pero ipapakita natin yan isa-isa para makita nyo yung quality. Start po tayo dito sa number 1, Evotech Radiator Guard. Ang presyo niya is 6,400 pesos. Ganito po yung itsura niyan. Napakaganda po ng pagka-powder coat niya. Sobrang layo po dun sa mga nabibili sa Shopee or Lazada, no? So yung mga pyesa po natin dito, all original po. Hindi po tayo naglalagay ng mga peke, no? So, ayun po yung radiator guard. Next natin is Evotech frame slider, 19,800. Ganyan po yung itsura niya. Bale, e-clutch compatible po ito, no? Ito yung bagong develop para sa e-clutch. So, ganyan po yung itsura niya. Yung iba kasi, nandito sila, nandito banda. Ito, nakadikit banda doon sa e-clutch module, no? So, ganyan po. Sa kabila naman. Ayan. Dati po pala naka-SW Motec crush bar tayo, no? So, tinanggal natin kasi nakita natin ito. Kasi during the time na binili natin yung crush bar, wala pa po ito sa market. Dinedevelop pa. Then, Evotech tail tidy, 10,200 pesos po. So, yung tail tidy, ito po yung gagawing fenderless, yung sa likod ng motor. Ito po. So, kung mapapansin nyo, maganda rin po yung disenyo niya, no? Pagka po Evotech, given na po yung maganda yung kanilang quality at saka yung pagkaka-design. Then, proceed na RNG shock cover po. Ang presyo nito is 2,200 pesos. Yung shock cover po, parang balot siya ng shock, no? Ayan, ito po. So, ganyan po yung itsura niya. Kumbaga, pinaprevent niya na madumihan yung shock natin. Ano po yan? Stretchable, no? Then, RNG kickstand shoe, 2,900 pesos. Bale, ito po yun. Ito po yung pinakamaganda na nakita ko kasi proportional yung design niya. Tapos, at the same time, RNG. Maganda yung brand. So far, so good. Satisfied naman ako. Kumbaga, lumapad yung kanyang surface, no? Mas stable siya pagka ini-stand mo. At saka, simple siya tignan. Then, next tayo, RNG rear bobbins, no? So, ito po yan. Kabilaan po yan. Bale, ito, nagsiserve siya ng parang slider na rin. Kung matutumba yung motor dito, tatama. Instead na dito, sa swing arm, no? So, at the same time, dito sinasakay sa paddock. So, next po tayo, front axle slider, no? So, 4.2 yung sa likod, yung sa harapan naman is 3.2. So, 3,200. Ayan po yung nasa harapan. Yung sa harapan po, hindi siya, hindi siya sinasakyan ng paddock. Kasi yung paddock natin, ganito yung design niya, no? So, ito more on slider lang talaga siya. So, ang kinagandahan po nito, maliit lang siya. Ibig sabihin, pwede mo pa siyang isakay sa paddock. Kasi yung iba, halimbawa yung Evotech, medyo mataba siya, no? Hindi na uubre itong stand natin. Ayan. So, ito tamang-tama lang. Then, ang next natin, Acropovic full exhaust. So, sa full exhaust tayo, no? Ang presyo po nito is 75,000 pesos, no? So, yung 75,000 pesos, yun po yung fair price dito. Yung iba kasi, medyo, sila, overpriced. So, ayun po yung itsura niya. Napakaganda ng tunog niyan. Ito na po yung pinaka-the best na muffler para sa motor na to, no? At saka underbelly siya, ibig sabihin nakatago. Kung matumba man yung motor, hindi siya madadamay, kagaya ng mga nandito, no? Then next tayo, no? Honda seat cowl. Ang presyo nito is 4,600. Yung seat cowl po ang ginagawa niyang single seater ang motor. So, yun po yung itsura niya. Honda original part po yan. Ibig sabihin, galing sa kasa, magkakulay sila ng fairing. Same color yan. So, maliban sa forma, ang ginagawa nito, pinaprevent niya yung rider na mag-slide palikod. Parang may stopper siya, no? So, next tayo, Honda undercowl. Ang presyo niyan is 5,000. So, nandito po yan. Ito pong plastic na nakikita nyo na yan. So, ang ginagawa po niyan, protection po doon sa may oil pan, no? Doon sa ibaba. So, additional protection. Saka, parang additional aesthetic na rin po. Then, next natin is Honda tank pad, no? Ang presyo niyan is 1,080 pesos. Pero hindi ko siya nabili ng ganong presyo, no? Dahil itong tank pad at saka itong tank side sticker, sa Japan ko yan nakuha. Medyo mahal ang bentahan nila dun sa Honda Japan, no? Pero nilagay kong presyo dito yung SRP price ng Honda Philippines. So, ito po yung tank pad, no? Na galing sa kasa. 1,080 pesos. Yung side sticker naman, ang presyo nila is 2,100 pesos. So, 2,1. Kabilaan po yan. So, pinaprevent yan na magasgas yung tank nyo, no? So, next tayo, Honda side mirrors. So, ito pong mga mirrors na yan, no? Sa Honda po yan, ang presyo niyan, 590 pesos. Ayan. So, galing po yan sa Rebel, no? So, kumbaga, kaya po binilhan natin ng ganyan, kasi po, ito hindi siya lalabas dito. Kapag ka po singitan,
hindi nakalabas yung side mirror, hindi kayo mahihirapan. So, meron din tayong binili na Rizoma, no? Ganyan yung style nila, pero premium quality yung mga Rizoma. Pero hindi na natin sila nilagay, no? Ayan. So, yung SRP nito is 24,000 pesos dito sa Pinas. Pero nakuha ko to ng 18,000 lang. So, ito po yung mga premium brand in terms of build quality talaga. So, ang Rizoma po yung isa sa mga pinaka-premium na naglalabas ng side mirrors and other accessories, no? And by the way, meron din pala tayong ganito, Rizoma engine protector. Nilagay ko to before, pero inalis ko na. Kasi sobrang mahal na nung bike eh. Kumbaga, parang hindi na siya masyadong naaayon dahil doon sa sobrang laki na ng nagastos natin sa bike. So, meron din siyang mga engine protector, no? So, tinanggal natin yan. Ang presyo pala nito is 13,000 pesos. Alright, proceed tayo. Honda meter visor, saka itong Honda meter visor bracket. So, yung visor is 4,000. Then, yung bracket is 3,400, no? So, a total of 7,400 pesos. Bali, ito po yun. Ganyan po yung quality ng original, no? Napaka-pure, napakaganda. Kumbaga, napaka-pulido. Hindi po yan Shopee, no? Yung iba sa Shopee. Ito, kung nakikita nyo, brush aluminum, napaka-solid ng gawa. And then yung bracket po niyan, hindi lang siya secured ng isang axle, no, or kabilaan, no. Bali, 4 po yung pinagboltan niyan, no. So matibay po siya. Kahit na anong gawin mo, iangat o ibaba yan, hindi po yung gagalaw dahil 4 po yung bolt niyan. Then proceed tayo, headlight PPF. Ito pong headlight ko, naka-PPF yan. Hindi lang siya halata, no, kasi napaka-pulido ng gawa. Naka-laser cut yan. Ako po yung nag-install niyan. So, malayong malayo doon sa mga nilalagay ng mga ibang shop na parang may Mentos. Kung mapapansin nyo, nakaangat yung protector nila, no? Ito po, PPF. Hindi siya halata. Napaka-solid. Parang wala mang protection, no? So, ako lang po yung nag-install niyan. Ang presyo niyan, yung material lang is 741 pesos. Then, lastly, we have itong dashboard protector. 260 lang. Ayan. Same thing dun sa headlight natin. Parang wala kang mapapansin na protection. So, ako po lahat ng gumagawa niyan. Lahat po ng presyo na nakikita nyo dito, wala pong labor yan. Kumbaga, parts only, takeout price, dahil ako po lahat ang nag-i-install. Ang pag-i-install ko po dyan, factory, ang specification lahat, binabalik ko lahat yung mga bolts sa tamang higpit, tinutorque natin yan. At napaka-pulido po, no? Kumbaga, yun yung satisfaction natin, yung pulido ang gawa. So again, this is Yalong Moto, sharing my CB650R upgrades. Ito na yung listahan, nasa harapan nyo na for your reference. Thank you. Sana wag niyong kalimutan mag-subscribe or follow. Maraming salamat po.